Napapanood niyo ba itong mga live vlog na ito ni Senator Cayetano? Napapanood niyo ho ba mismo itong weekend, makailan ito, 3 yata ang kanyang live vlog at kayo po ang isa sa kanyang mga ini-starring. Hindi ko pinapanood, kaya lang yung isa kong staff, at upag naman padalan ako ng tama rin. Sabi ko, ignore mo na lang yan kasi nasagot ko na. Huwag mo na ako papadalan para alam mo, hindi naman worth kasi karamihan nonsense eh. Name calling, insult, tapos nagdi-deviate sa issue. Hindi naman talaga kinukonfront yung mga issue. At siya, walang ginawa lang kundi mang-insulto. At kung ano-ano sinasabi, walang sense eh. So, from here on, sabi ko sa ko, ignore mo na rin niya, huwag mo na lang akong padalan. Opo. Kasi sa mga nakakapanood sa kanya, kaya nga po napakainam din ano, na nandidiyan kayo. Paano po dapat ito tangkilikin ng mga nakakapanood sa kanya, either supporter niya or hindi man, yung mga sinasabi, halimbawa, na kayo ay pakawala ng Malacanang, na si Senator Erwin Tulfo ay attack dog ninyo. Alam niyo ho, yung masakit ng pakinggan, nakakairita, pero hindi ho ba bilang isang senador, no, public official, kami po ay obligado mong tanong sa inyo ngayon, paano namin po ito dapat tanggapin ng mga nakakapanood rin dito po sa kanyang mga sinasabing ito? Wala naman kasi kinigugutan, Ted eh. Alam naman natin na puro salita lang ito na walang basihan. Alam mo, pakawala ng Malacanang, ako nga nagbulgar itong kinakayangan, nag-resign ito sila Donoan, kung sino-sino, amin na pangandang. Sa akin nga nangyari yun eh. Kung pakawala ko ng Malacanang, bakit dapat pinilit tapos iintrigahin niya pa yung lahat na hindi ko naman nakaaway si Senator Chico Escudero, hindi ko naman nakaaway si Senator Villanueva, hindi ko nakaaway si Senator Tulfo. Tinuturo niya, nag-iintriga siya para pag-away-awayin kami. So ayoko na nga siyang patulan kasi nga lumalawak yung usapin, naliligaw tayo o napapalayo tayo sa mga tunay na issues. Yung flood control, tutuloy yan, nag-usap kami ni Senator Tulfo, sa chairman ngayon, at ibibigay ko sa kanya yung mga dokumento at kung sino man yung mga resource person na pwedeng imbitahin. Ito lang issue ng flood control. Napanggit niya na naman na kapag daw ho papunta na sa Malacanang yung issue, lumilihis na. May sinasabi siyang Bersamin file, ano po, yung mga ganun po na mga kumbaga nahinto yung inyong investigasyon during that time na kayo po ang chairman, nung ika niya papunta na ho sa Malacanang, ang tinutumbok po ang issue. Again, hindi totoo yan. Alam mo, kaya na-suspend yung hearing ko, hinintay kong makompleto yung signature sa aking partial committee report. Kasi kung nakompleto yun, i-report ko sa floor, sponsoran ko, didebate namin, at kung ma-adapt yun, tuloy-tuloy i-resume parang phase 2. Kasi natapos na yung phase 1, napakarami, natambakan na kami ng mga information, marami na napala ng kaso. Kaya ang ginawa ko nga, kahit sa i-report ko sa floor, pinadala ko na lamang sa ombudsman. At hindi naman sa pagmamalaki, Ted. Malaki naman ang na-contribute ng Blue Ribbon Committee under my watch doon sa mga umuusad na mga kaso ng sa ombudsman pati sa Sandigan Bayan. So, alam mo, lahat ng patutsada niya, palihit eh. Parang alam mo, quick tactic. Kasi papunta sa tagig yung usapin. Ngayon, lalo niyang alam mo yung sinasabing new talk affair. Nananahimik ako, hindi ko nga siya pinapatulan eh. Pati naman yung integridad ko, atakin niya pa. Alam mo, ito lang yung pamana na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Wala naman sila may pamana kasi mahirap lang kami. Pero para atakin mo yung inalagaan ko, since pumasok ako sa servisyo, even in my previous life, medyo masakit yung test. Sa kung hindi mo sasagutin, alam mo, umabot ako sa noong 2001, 2002, nung binabanatan ako. Nahiya nga ako pumasok sa restaurant na noon. Kasi tuwing papasok ako, nagbubulungan. At ang feeling ko, naniniwala sila sa mga binato sa akin. So, Senator, meron kayong pahayag na yung pong district engineer sa Taguig ho ba ay supposed to be kasama din sa mga nagkakasino at nagpapatalo sa kasino? May ganun kayong informasyon? Kasi mukhang ito rin yata ang nagpa-excite doon sa kabilang kampo kung bakit siya naging ganun. Ang kanyang mga sinasabi. Hindi district engineer, city engineer. Nagkaroon ng record eh. City engineer. Ang will
Gumagamit siya ng dalawang aliases. At ang kanyang win-loss record sa dalawang aliases niya, nasa almost kalating billion pesos. Isang 374 sa isang alias, isang 124 yata sa isang alias. Win-loss ito, hindi ko sinasabing winning, losing. Yung in and out ng kanyang panalo at saka pagkatalo, umabot sa ganun. So naalala ko yung BGC Boys, ako rin yung nag-expose. So kung city engineer, ganun kalakas magtugal sa casino, ano to, hindi alam ng pamunuan, ng lokal na pamahalaan, na ganun karamya ang city engineer mo. At hindi lang yung Ted, na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya, karampatang ebidensya. Identified ko na nga yung kanyang bagman. Patawid na kami doon, iniipon lang namin, Ted. Alam mo, nagkalkal ako sa aming baon kasi noong kami nagsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing, siyempre nag-prioritize kami, natambakan kami ng sa Bulacan, sa Occidental Mindoro, ang daming information. So parang naset aside yung Taguig, naset aside yung mga ibang lugar, meron pa nga kami sa Pampanga. Hindi naman pwede pagsabay-sabay kasi overwhelming ang pasok na ebidensya. Now, pinukaw niya itong usapin na ito. Ngayon, sinabi ko sa mga staff ko, mag-focus tayo ngayon sa Taguig para maipakita at ipaliwanag kung saan napunta yung 6.715 billion sa isang taon pa lamang. Meron pa kami nakita doon 2020. Meron pa kang project yan, Vizcaya, isang St. Timothy at saka isang St. Gerard. No? Of course, iba yung nag-implement. May hawak na rin akong copy ng mga cheque. Pero ito, dinedevelop ito, work in progress lahat ito. Meron yung sinasabi kong defective o substandard o ghost. Kasi ang pagiging ghost nito, alam mo, nag-overlap yung linear, yung distansya sa isang span, naka-overlap sa isang span para makatipid yung contractor, para may pambigay na feedback. So, yung iba naman, pinatong-patong at kung ano-anong ginawa para mapagtakpan yung dating ghost, ginawa kinumpuni. Yun, pakalkalin namin lahat yan para maipakita, ma-improve ko yung aking sinasabi na may mga ghost projects kayo sa Taguig. Anong mga taon ito pinag-uusapan natin ng implementasyon ng mga questionable proyektong ito sa City of Taguig, Senator? 2020. I think speaker yata siya nan. Yung panahon na yan. Speaker daw. Opo. At meron pong report daw na mismong ang kapatid ni Senador Cayetano na si former Congressman Lino Cayetano ay nag-volunteer ng impormasyon? Totoo yun. Isa sa mga true intermediary, merong nagsabi sa akin, kung pwede rin tumawid at kung pwede akong kontakin ni Lino, yung kanyang kapatid, dahil gusto tumulong sa pag-imbestiga. Kasi marami raw siyang alam ng mga ghost projects sa Taguig. Yan, pinupot ko lang yung verbatim. So, kinuha ko yung kung pwede makuha ko yung number at sa kasalukuyan sa ngayon, hindi pa nag-set yung aming pag-meeting. Pero ganyan talaga katalabak. And hopefully, hindi magbago ang isip ni Lino kay Tano. Kasi siya mismong, clarify ko doon sa akin, nag-arasig sa akin, siya ba mismo ang nagsabi na gusto niya makipag-ugnayan sa akin? Sabi niya, yes. Sabi ko, I'm willing. Opo, yung pong panahon naman na nagpapatalo o engage po sa casino itong city engineer ng Taguig, ano mga taon din po yun ang binabanggit nyo ng kalahating billion ng transaksyon sa casino? Let me check, Ted, hindi ko na natingnan yung taon. Basta ang binigay lang, ang nakita ko lang na record, yung kanyang alias, yung pangalan niya ginamit na, yung alias na ginamit siya, dalawa. Ganun din, parang BGC Boys. Pero isang kung hindi SS, driver's license, you can just imagine kung paano papurat din itong gobyerno. Paano pa makakakuha ng driver's license sa ibang pangalan? Eh, samantalang picture niya yung nandoon. Para rin BGC Boys, di ba? Paano sila nakakuha ng ganyan? So, patindi talaga yung anomalya sa mga ahensya natin. Yung pong claim ngayon ng kaampo po nitong si Senator Cayetano, no, ng kanyang mga supporters na dito po personalan na nakafocus ngayon sa Taguig kasi nga dito po sa mga nangyayari ngayon in the Senate. Ano po ang yung reaction doon? But he asked for it. I'll give it to him.
ito pong usapin ng joint venture sa BCDA na nabanggit ano po ni Director Matibag, kung magbabalik tanaw po tayo, I remember before, kayo ho mismo, no? When you were a sitting senator during that time na may question dito, at si Senator Frank Drilon din ay nagsabi nga na ito dapat imbestigahan. Dati pa ho, meron ng mga binabanggit against you si Senator Cayetano during that time that he was Speaker of the House. Do you remember that? Yes, ganyan siya talaga eh. Kapag nasahanggi siya, alam mo, ang bird time na agad, mag-insulto, papaguhin, iba yung issue. Yeah, I remember that. Ang kino-question ko noon, paano yung pondo na ilipat sa isang foundation, private foundation. Naalala ko nga sinapolis eh. Kasi yung foundation na yan, siya yung chairman, yung yung Phil Soft. Anyway, Organizational or Organizing Committee Foundation Incorporated, chaired by Alan Cayetano. So, ang initial finding siya ni Director Matibag, siya ang chairman, pero kung tinignan niya pa yung DIA, yung article to contract o yung foundation, wala yata yung pangalan niya. So, yun ang inibigyan ni Director Matibag sa narinig ko. Pero sa akin nun, ang akin kasi concern ako sa budget lagi nun eh. So, tinanong ko, paano yung na ipasok sa private foundation? Yun ang para sa akin, yun ang isang anomalya. I think 1.5 billion yun eh. Yung transfer. So yun, bumasaret siya, inatakagad ako nung speaker siya. Dahil nga, aside from yung exposure ni ginawa ni Senator Rita Ontiveros, yun naman ang akin napansin. Dahil I think, budget ito niya kaya sinukwestiyon ko na ilipat. Eh, ganyan yung napolisted, di ba? Binigay nilipat sa mga foundation, mga NGOs. Kaya, Go ahead, sir. ililipat mo sa isang private foundation. Yun ang isang usapin niya na dapat sagutin niya. Tapos, nung nilapat si Director Matibag, hindi naman napapanggit sa pangalan niya, bigla siya nag-react. So, ano yun? Karapat dapat ho ba talaga ngayon na balikan ang investigasyon dito? Although doon sa sinasabi po ni Dr. Matibag, wala pang binabanggit yung foundation ng PhilSoc na yan eh. Ang binabanggit nga, yung mismong proyekto ng BCDA na kung saan naman hindi binanggit ni Senator Cayetano doon sa kanyang manifestation, di ba na ang head yan advisor ng Presidente ngayon at Cabinet Secretary, si Vince Dizon yun eh. Sa inyo pang palagay, dapat pambalikan yung joint venture agreement na ito na sabi nga noon ni Senator Risa, pati ho ng COA ay disadvantageous to the government. Nakita mo sir yung kanyang taktika. Nung nabanggit ni Director Matibag, naghatak agad siya. Bigla niyang binanggit si Vince Dizon. Binanggit niya yung dating chairman ng BCDA. Ganyan siya. Kapag napupunta sa kanyang usapin, kung hindi siya nagda-drag down na may makasama siya, na alam niyang malapit sa administration, iniikot-ikot niya yung issue para guluhin niya. Street tactics niya tawag yan eh. Maglapas ka ng tinta para magulang usapan at baka sakali matakpan. Yan ang kanyang technique. At ito ay pattern na lagi niyang ginagawa hanggang ngayon. Senator Ping, meron kayo nabanggit over the weekend and ito ho ba sinabi niyo ito ay dahil lang sa bukso ng damdamin ninyo o you really mean this? Na kanin niyo, okay, ang sabi po ninyo ay yung proper place umano ni Senator Cayetano ay ang Payatas City Jail. Yeah, I was quoting those who sent word na gusto na tumulong. Sila yung pinupost ko doon. Dahil sinasabi lahat, ang dapat paglagyan dyan yung Payatas City Jail. Kasi nga, maraming anomalya sa mga proyekto sa Taguig. At meron silang, as we speak, we're still waiting doon sa follow-up ng mga pumuntak sa akin. Alam mo, nagulat nga ako dahil nung sinabi kong meron ganong issue sa Taguig, ang dami na agad tumawag eh. Either through intermediary or directly, nag-express sila ng kanilang intention o parang willingness na tumulong para talagang yun ang kanilang nasa isipan. So it did not originally come from me. Pinupot ko lang yung kanilang salita para maakulong na yan.
Senator Ping, itong statement ninyo, ang tugon ho dito, kung tama pakakaunawa ko ni Ginoong Cayetano ay eto na, iniisa-isa na kami. Oo, ito na. At kagaya po daw niya kasi nga siya po ay active sa impeachment trial and pinag-uusapan, nabanggit na rin po yung threshold po ng botohan eventually, na ito na po, bahagi daw po ito ng plano umano ng Malacanang na isa-isahan na itong mga oposisyon. Again, it's business success. Walang kinalaman ng impeachment dito. Usapin ang corruption ito. So, nililit ang usapan, dinadala sa impeachment. Ako mismo, hindi ko pa alam yung boto ko eh. Paano niyang hulaan kung ano yung boto ko? Paano niyang iisipin? Eh, kasama niya pa yung pinasunod si Senator Tinggoy. Inisa-isa niya, Senator Marcoleta. Alam mo, si Senator Marcoleta, hindi ako yung nagpakulong sa kanya. Ang nagpakulong sa kanya, sarili niya. Opo. Sa ngayon, sir, saan hahantong ito? Ito pong world war ninyo, obviously, at ito nga po, no? Ang paghahayag niyo po ng ito ang ginusto niya, so ibibigay niyo po sa kanya. Sanahan po, sa logical conclusion dapat. Hindi ko alam kung sanahan kung ano maabot na ebidensya kasi sinabi ko nga, hindi naman tayo para mag-plant ng evidence o what. Ano yun, pero I will exert dahil sa ginawa niya sa akin, sa pagkatapos sa integrity ko, I will exert extra effort to really find those pieces of evidence, document man or testimonial man, talagang pagkukulang ko ng mga pansintet dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi ko matanggap na ano mo yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain isang tao na naninira lamang, wala namang basihan, mag-intimidate siya, na nagdoble yung talent. Nangihula pa nga siya, hindi na nagdoble, kinurito pa nga siya, almost nag-quadruple na. So, Senator Pero Ping, wala ako sa gobyerno, Ted. Ulitin ko, 2022 hanggang 2025, anong masama doon kung wala ka sa gobyerno at kumita ka? Kung nasa gobyerno at kumita ka, mas may papaliwanag ka. Kasi pwedeng kinita mo sa ibang paraan na walang kinalaman sa gobyerno. Baka naman may conflict of interest. Alam mo, Ted, yan ako maingat na maingat. Maski nga yung mga lobby money. Hindi ko yan, alam mo, pag merong applicant ng franchise at ako'y member ng public services sa Senate, sumusulat niya ako, meron akong pro forma letter para maliwanag. At sinasabi ko sa mga aplikante, lagi ako may pro forma letter. Kung meron mang mag-represent, mag-represent sa akin, kung man o hindi. Ito yung number ko, tawagin niyo ako dahil hindi ako, wala akong kailangan sa inyo. Nililiwanag ko nga yan lagi eh. There was a time kami dalawa ni Tito Sen, when he was Senate President. Tinawagan niya ako, nag-meeting kami. Sabi niya, may nagpadala rin itong isang congressman. Ito raw ay para sa Macho Black. Eh, anong gagawin natin dito? Sabi ko, alam mo, meron akong laging pro forma letter na imposing on anybody. Pero ako, sabi ko, hindi ko tatanggapin. Sabi niya, you're correct, sabi niya. Sabi ko, huwag natin isoli sa congressman, baka hindi isoli sa applicant. So, pakilala ko naman yung applicante, tinawagan ko. May tindada yata kayong pera para sa amin. Ay, magkita tayo, susoli namin sa'yo. Para lang maliwanag. Kasi pag sinoli namin sa pinanggalingan, eh baka naman hindi ipilit sa'yo ang impression mo kinuha namin. So, nag-meeting kami, binalik namin yung pera. At piniluanag din nila, sabi niya, alam mo, Senator, hindi naman kami mismo yan. Nag-commission na kami na isang law firm, lobby firm, sila na bahala, nakapakit na yan. So, ganun kami kaingat, ganun ako kaingat pagdating sa integridad. Pagkatapos, sisirain lang sa isang Facebook Live. Senator, sino pa yung applicant kayo? Wala akong permiso para sabihin sa kanya. Yung congressman kasi namayapa na eh. Okay. Kaya hindi na para sabihin ko. Sige po, opo. Sige. Pero yung applicante, marami na kakilala doon. Malaking kumpanya ito. Opo. Basta franchise yun. Opo. Sige. So, Senator Ping, kaninyo, ito, mag-iipon na kayo, you will give it more seriousness and time. Ano po, itong isyong ito involving itong umano ay mga questionable proyekto sa Taguig. Kapag ho nakalat nyo na itong mga ebidensyang ito, saan nyo po balak dalhin? Ito ba idadaan pa ho sa komite diyan sa Blue Ribbon in the Senate or saan kayo pupunta?
ang ultimate na destination nito, siyempre ombudsman. It's either i-take up namin sa Blue Ribbon Committee hearing o kaya i-direct na yung mga ebidensya sa ombudsman or simultaneously. Kasi ganyan ang ginawa ko sa para sa committee report. Nung hindi ako makakalap ng sapat na signature, pinadala ko yung lahat. Yung transcript, yung mga dokumento. Yun nga, I think hanggang ngayon ginagamit nila yun eh. On top of the other pieces of evidence na hawak nila, I think napapakinabangan ng ombudsman yun. And I'm thankful to Ombudsman Boying kasi talagang nakita ko rin yung kanyang determination, yung resoluteness niya. Kaya tiwala ako na laging pinapadala ko sa office niya yung kung ano man natatalap naming ebidensya. And this is no exception. Opo. Kasi para madali, doon din naman kasi ang bagsak. No? Para madali, papadala ko na lang para mag-motoprof yun na sila kasama na sa fact-finding investigation nila para mapunta na sa preliminary investigation at kung merong tinatawag na reasonable certainty of conviction, maipal niya na yung kaso para doon na yun, yung logical conclusion payata. But will you deliver a privilege speech on that matter kung sakasakali po para maunawaan ng taong bayan at mailatag niyo ang facts ho ng mga sinasabi yung dapat na papanagutan ng mga nagkakamali dito po sa mga kontratang ito? That is an option test. Kasi kung liwanag ng dalawang privilege speeches ko sa Bulacan, sa BGC Boys, sa Occidental Mindoro, kung ganun kaliwanag yung mga ebidensya, mas magandang i-deliver ko lang ng privilege speech para maging open na rin ako sa interpellation. Mag-interpellate siya kung gusto niya. Iko-consult ko sa kanya yung matibay at maliwanag na ebidensya. Pero I said, that's an option. May tanong Kasi busy rin kami sa impeachment. Yes, Alam mo, sir. pag next week, after SONA, maghapon na kami 10 to 2, yung impeachment trial, pagkatapos ng 3 or 4, session kami. So, tatamba kami na kami dyan. Saka yung budget, makarating na. Opo. Yung pa isa, yung budget, busy na rin kami dyan. So, ito nga pinoproblema namin sa Senate ngayon, kahit maiba tayo. No? Even yung mga kwarto, kulang eh. Kasi ginagamit niya yung holding rooms yung ibang committee rooms doon. Eh pag nag-budget, So, dito na lang muna, no? Iba na pong, ang tinatatik nila, no? It's about, hindi na po yung Cold War ng dalawa. Pareho sila doon. Nagbabakbakan. Sige lang. Yan maganda yan. Kasi, yan natin makikita ang buong katotohanan. Hindi nang nagsisinungaling at nagsasalita ng katotohanan. Oo, kasi sinungaling mo. Yung kaibigan ko sa Spider-Man mo. So, lagi po kayo magdasal dahil may panahon dahil po sa climate change.